Values Education 7, Term 1, Learning Competency 4A, natutukoy ang mahalagang papel ng sariling pananampalataya sa buhay. Pag-aaralan natin ngayon kung ano ang kahulugan ng pananampalataya at kung bakit ito mahalaga para sa ating buhay. Ayon sa Oxford Languages Google Dictionary, ang pananampalataya ay tumutukoy sa buong pagtitiwala o kumpiyansa sa isang tao o bagay. Pansinin na iba ito sa salitang paniniwala. Ang pananampalataya ay buong pagtitiwala. Samantalang sa Biblia, sa Ebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa mga susunod na slide, makikita natin ang kahalagahan sa buhay ng pagkakaroon ng pananampalataya. Nararamdaman ni John Balmond na tila wala nang pinatutunguhan ng kanyang buhay. Subalit ito ay nagbago nang isang araw ay nakapakinig siya ng salita ng Diyos sa isang maliit na puok sambahan. Ang mensahe ay tumagos sa kanyang puso at nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging volunteer sa isang bahay ampunan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, natagpuan niya ang kanyang layunin at direksyon, at siya ay naging aktibo sa mga gawaing pansibiko. Ano ang dapat nating makitang kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni John Balmond? Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng direksyon at layunin ang buhay niya. Si Badet ay isang batang nahaharap sa problema ng peer pressure. Pinipilit siya ng kanyang mga kaibigan na subukang uminom ng alak. Dahil sa matibay na pagkapit sa kinagisnang pananampalataya, tumanggi siya at ipinaliwanag sa mga kaibigan ang masamang epekto ng alak sa kalusugan at ang kabawalan ng Diyos tungkol dito. Sa pagkakataong ito, ano ang naging kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni Badet? Nakatulong ito sa pagbuo ng pasya at pagharap sa pagsubok. Mabigat na pagsubok ang pinagdaanan ni Aldous Richards sa nagdaang taon. Nawalan siya ng trabaho, nabigo siya sa pag-ibig nang iwan siya ng kanyang kasintahan, at nagkasakit ng maluba ang kanyang tatay. Labis siyang nahirapan at halos nawalan na ng pag-asa. Subalit dahil sa kanyang regular na pagdalo sa mga araw ng kanyang pagsamba, nagkaroon siya ng kapayapaan, pag-asa at kaaliwan dahil sa mga aral ng Diyos na kanyang naririnig na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa pamamagitan ng pananalangin, naidudulog at nailalabas niya ang kanyang mga saloobin. Sa tulong ng kanyang pananampalataya, naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay at nakayanan niyang dalhin ang mga problema. Sa pagkakataong ito, ano ang naging kahalagahan ng pananampalataya para sa buhay ni Aldous Richards? Ito ay nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa sa mabibigat niyang sitwasyon. Ang personal na pananampalataya ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating mga layunin at desisyon sa buhay. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may kabuluhan at makamit ang ating mga pangarap. Halimbawa, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay maaaring magbigay inspirasyon sa atin na magsikap at maglingkod sa iba, tulad ng nangyari kay John Balmond. Sa bawat araw, tayo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok at desisyon. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at karunungan upang harapin ang mga ito ng may kumpiyansa. Sa panahon ng krisis o problema, ang pananampalataya ay nagiging gabay upang manatiling positibo at panatag. Halimbawa, kapag tayo ay may pinagdadaanan, ang panalangin o meditasyon ay maaaring magbigay ng kaliwanagan at kapayapaan. Tulad ni Badet, na sa panahon na siya ay hinihikayat ng mga kaibigan na gumawa ng masama, ang pananampalataya niya ang naging sandata niya upang magtagumpay sa tukso at makaiwas sa kasalanan. Sa mga oras ng kalungkutan, pagkalito o pagkabigo, ang pananampalataya ay nagiging kanlungan at pinagmumulan ng pag-asa. Ang paniniwala na may Diyos na gumagabay sa atin ay nagbibigay ng tibay ng loob at pag-asa. Halimbawa, ang pag-asa na makakaraos din sa kabila ng mga pagsubok ay nagpapalakas ng loob at nagpapatibay sa atin tulad ng nangyari kay Aldous Richards. Kung pinag-uusapan ay pananampalataya, hindi rin natin maiiwasan ang mga relihiyon. Sa ating bansa, ang dalawang pinakamalaking relihiyon ay ang Kristyanismo at Islam. Ating alamin,
Ano ba ang pananampalataya ng mga Kristiyano at mga Muslim? Pananampalatayang Kristiyano o Christianity. Ito ay relihiyong nakabatay sa mga turo ni Kristo noong unang siglo. Ang kahulugan ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Sa ating bansa, ang Kristyanismo ay nahati sa maraming pangkat o sekta. Pinakamalaki rito ay ang mga Katoliko. Bukod sa mga Katoliko, ang iba pang Kristiyanong relihiyon ay ang Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventists, Born-again Christian, Mormons, at ang lahat ng mga relihiyon na ang tinataguyod na aral ay ang mga aral ni Kristo at ng Diyos na mababasa sa mga banal na kasulatan o Biblia. Ang pangunahing aral ng Kristyanismo ay mababasa sa Mateo 22:37 hanggang 40, nang minsang may nagtanong kay Kristo kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan, at ang kanyang sagot ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pananampalatayang Muslim o Islam. Ang Islam ay pinasimulan ng kanilang kinikilalang propeta na si Muhammad noong 610 CE. Muslim ang tawag sa mga kaanib sa relihiyong Islam. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalig sa 5 haligi o 5 pillars of Islam, at ito ay ang mga sumusunod. Shahada o pananampalataya. Ito ay ang matibay na paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Zala o pananalangin. Isang obligasyon para sa isang Muslim ang manalangin ng 5 beses araw-araw. Zakat o pagbibigay ng kawang-gawa. Ang pagbibigay ng isang bahagi ng yaman para sa mga nangangailangan bilang tungkulin sa lipunan ay kailangang maisagawa ng isang Muslim. Saum o pag-aayuno. Ang mga Muslim na nasa sapat na edad at kakayahan ay kinakailangang mag-ayuno tuwing buwan ng Ramadan. At Hajj o paglalakbay sa Mecca. Kahit isang beses sa kanilang buhay, ang bawat Muslim ay kinakailangang makapaglakbay patungong Mecca kung kaya nila ito sa pisikal at pinansyal na aspeto. Bawat relihiyon ay may layunin na bigyang kasiyahan ang kanilang kinikilalang Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban niya. Kung ang bawat isa sa atin, Kristiyano man o Muslim, ay magsasabuhay ng ating pananampalataya, maisasagawa natin ang pag-ibig sa kapwa lalo sa mga nangangailangan, pag-iwas sa mga bisyo at iba pang maling gawain, pagsisikap na mamuhay ng naaayon sa gusto ng Diyos, at regular na pananalangin upang magkaroon ng magandang kaugnayan sa Diyos. Values Education 7, Term 1, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang sariling pananampalataya sa Diyos ay nakatutulong sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob o courage sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang suliranin o problemang kinakaharap ng isang mag-aaral sa ikapitong baitang. Sa iyong palagay, paano kaya nakatutulong ang pagkakaroon ng pananampalataya upang harapin at mapagtagumpayan natin ang iba't ibang hamon ng buhay? Ang pananampalataya ay pagkakaroon ng buong pagtitiwala at pananalig na matutupad ang ating mga inaasahan kahit na ito ay mukhang imposible. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pagsasabuhay nito ay makapagdudulot sa atin na magkaroon ng pag-asa na malampasan natin ang ating mga pinagdadaanan, katatagan laban sa mga tukso at pagsubok, at lakas ng loob na harapin ang ating mga takot at pangamba. Pag-asa mula sa pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nananatiling puno ng pag-asa, naniniwalang malalagpasan din ang mga suliranin at magiging maayos din ang lahat. Ito rin ay naguudyok sa atin ng positibong pananaw sa buhay at pagtitiwala na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Tingnan natin kung paano nakatulong ang pananampalataya sa pagbibigay ng pag-asa para sa isang batang nakaranas ng stress sa pag-aaral. Nahihirapan si Riley sa kanyang mga aralin at tila pinanghihinaan na ng loob. Subalit sa halip na mawalan ng pag-asa, pinipili niyang maging positibo at magtiwala sa patnubay ng Diyos. Iniiwasan niya ang mga negatibong kaisipan at naniniwalang sa pamamagitan ng pagsisikap at pananampalataya, makakayanan niya ang lahat. Katatagan mula sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya,
nagiging matatag tayo laban sa mga tukso o maling gawain. Ang isang taong mananampalataya ay hindi basta-basta matatangay ng mga bagay na alam niyang mali kahit na may nakikita pa siyang benepisyo sa mga ito, sapagkat naniniwala siyang kayang-kayang lunasan ng Diyos ang kanyang mga suliranin basta magpakatapat lamang siya. Tingnan natin kung paano nakatulong ang pananampalataya sa pagbibigay ng katatagan para sa isang batang nakaranas ng problema sa pamilya at masamang impluensya sa paligid. Nakararanas ng suliranin sa pamilya si Yuri dahil sa madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Subalit kahit ganito, nananatili pa rin siyang matatag at hindi niya hinahayaan na matangay siya ng sitwasyon at tuluyang manghina. Kahit maraming masamang impluensya sa kanyang paligid, hindi rin siya natutuksong tumikim ng alak, sigarilyo at droga dahil alam niyang hindi iyon gusto ng Diyos. Sa halip, siya ay nakatuon sa lalong pagpapabuti ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging maunawain at supportive sa kanilang tahanan. Lakas ng loob mula sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ng may tapang at determinasyon ang mga mahihirap na sitwasyon. Kapag may pananampalataya ang isang tao, madali niyang nalalabanan ng takot na kinakaharap sapagkat nananalig siyang hindi siya nag-iisa at may Diyos na naaalalay sa kanya. Ating alamin kung sa aling pagkakataon nakatutulong ang pananampalataya sa pagpapalakas ng ating loob o pagbibigay ng tapang. Palaging kinakabahan si Mireska sa tuwing may oral presentation sa klase. Natatakot siyang magkamali o pagtawanan ng iba. Subalit sa pamamagitan ng pananalangin may pananampalataya, nagkakaroon siya ng lakas ng loob sapagkat nananalig siyang kasama niya ang Diyos. Ang personal na pananampalataya sa Diyos ay pinagmumulan ng pag-asa, katatagan, at tapang o lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa pananalangin at paniniwala sa Diyos, kundi pati sa pagbabago ng ating buhay, pagiging positibo, at pag-iwas sa masasamang gawi dahil alam nating ayaw ito ng Diyos. Sa kabila ng anumang pagsubok na inyong kinakaharap, tandaan na ang pananampalataya sa Diyos ay makatutulong sa inyo na maging matatag, puno ng pag-asa at malakas ang loob. Ipagkatiwala sa Diyos ang inyong buhay at manalig na lagi siyang may magandang plano para sa inyo. Bilang pagninilay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Aling pagkakataon sa iyong buhay ang natulungan ka ng iyong pananampalataya? Paano mo mapapatibay ang iyong pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay? Values Education 7, Term 1, Learning Competency 4C, na inalapat ang sariling pananampalataya sa Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa mga mapanghamong sitwasyon, tulad ng positibong pananaw sa kabila ng kahirapan. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Ngunit sa mga pagkakataong ito, mas lalo tayong dapat magtiwala sa Diyos. Ano nga ba ang kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ng mga suliranin? Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Ito ay nagpapanatili ng katatagan kung kaya hindi tayo nahuhulog sa tukso o pagkakasala. At ito ay naghahatid ng kapayapaan sa gitna ng kaligaligan. Mga suliraning karaniwang nakakaharap ng isang mag-aaral sa ikapitong baitang. Peer pressure, family issues, academic stress, bullying, social media influence. May hirap na sitwasyon ang mga ito. Subalit sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa Diyos, maaari nating malagpasan ang lahat ng ito. Peer pressure. Pinipilit ka ng mga kaibigan mo na gawin ang isang bagay na alam mong mali. Paano mo may papakita ang iyong pananampalataya kapag nakakaranas ka ng peer pressure? Una, manalangin para sa lakas na tumanggi. Kapag nararamdaman mong pinipilit ka ng mga kaibigan mo na gawin ang isang bagay na labag sa iyong mga paniniwala o sa aral ng Diyos, humingi ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ipanalangin na bigyan ka niya ng lakas ng loob na tumanggi at manindigan para sa tama. Alalahanin na nais ng Diyos na gumawa ka ng mga desisyong nagpapakita ng Kanyang mga aral. Sa tuwing makakaranas ka ng pananakot o pressure,
Tandaan na ang Diyos ay laging nariyan upang gabayan ka sa paggawa ng tamang desisyon. Mag-isip ng mabuti at suriin kung ang ginagawa ay naaayon sa kanyang mga utos. At maghanap ng suporta sa isang mapagkakatiwalaang nakatatanda. Kung naguguluhan o nahihirapan, lumapit sa mga tao na magbibigay sa iyo ng payo na naaayon sa pananampalataya. Maaari rin magbasa ng Biblia upang mapaalalahanan ka ng mga aral na makatutulong sa iyong sitwasyon. Kung ikaw ay nakakaranas ng peer pressure, narito ang paalala ng Biblia. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Family problem. Matindi ang stress sa inyong pamilya dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng iyong ina. Paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya kapag nakakaranas ng family problem? Una, manalangin para sa lakas at pag-asa. Sa panahon ng sakit, mahirap ang hindi mawalan ng pag-asa. Humingi sa Diyos ng lakas at pag-asa na patuloy na harapin ang mga hamong ito. Manalangin para sa kagalingan ng iyong mahal sa buhay at para sa kalakasan ng buong pamilya. Magtiwala na ang Diyos ay may plano. Kahit mahirap at nakakatakot ang sitwasyon, manalig na may plano ang Diyos para sa inyong pamilya. Magtiwala na siya ang nagbabantay at gumagabay sa bawat isa kahit sa panahon ng sakit. Magpakita ng pagmamahal at suporta. Sa gitna ng pagsubok, magpakita ng pagmamahal at suporta sa iyong pamilya. Maging matulungin sa mga gawaing bahay, magbigay ng lakas ng loob sa mga kapamilya, at ipakita na kaya ninyong harapin ang pagsubok ng magkasama. Kung nakakaranas ng problema, narito ang paalala ng Biblia. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Academic stress. Nagkasabay-sabay ang iyong mga proyekto, pagsusulit at takdang aralin. Labis kang nag-aalala na baka hindi mo matapos ang lahat ng ito at makakuha ng mababang marka. Paano mo magagamit ang iyong pananampalataya kapag nakakaranas ng stress? Una, manalangin para sa karunungan at focus. Kapag nararamdaman mong ikaw ay nabibigatan sa dami ng gawain sa paaralan, humingi ng tulong sa Diyos. Manalangin na bigyan ka niya ng karunungan upang maunawaan ang mga aralin at ng focus upang matapos ang iyong mga gawain ng maayos. Ikalawa, alalahaning utos ng Diyos ang pag-abot ng karunungan. Lagi mong isaisip na utos ng Diyos na abutin ng karunungan kahit gaano ito kahirap. At kapag ito'y iyong nagawa, ikaw ay kanyang itataas at bibigyan ng karangalan. At pangatlo, tandaan na gawin ang iyong makakaya at hayaan ng Diyos ang bahala sa iba. Habang nagsusumikap kang tapusin ang iyong mga gawain, tandaan na gawin ang lahat ng iyong makakaya. Pagkatapos, ipasa mo sa Diyos ang anumang alalahanin at magtiwala na siya ang gagabay sa resulta. Narito ang paalala ng Biblia kapag nakakaranas tayo ng kabalisahan. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Bullying. Madalas kang pinagtatawanan ng iyong mga kamag-aral dahil sa iyong pisikal na itsura. Dahil dito, bumababa ang tingin mo sa iyong sarili at nararamdaman mong nag-iisa ka lang. Paano mo magagamit ang iyong pananampalataya kapag nakakaranas ng bullying? Una, manalangin para sa tapang at proteksyon. Kung ikaw ay binubuli, maaaring nakakatakot at nakakapagod ito. Humingi ng tapang at proteksyon sa Diyos. Manalangin na bigyan kanya ng lakas ng loob upang harapin ang sitwasyon at ang proteksyon mula sa anumang masamang mangyayari. Pangalawa, magtiwala na nakikita ng Diyos ang iyong mga sakit at bibigyan ka na ng lakas na tiisin ito. Magtiwala na alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan mo at hindi kanya pababayaan. Tiwala na bibigyan kanya ng lakas upang mapaglabanan ang sakit at pighati na dulot ng bullying. At humingi ng tulong sa mga nakatatanda at tandaan ang iyong halaga sa paningin ng Diyos. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga nakatatanda tulad ng iyong mga guro o magulang. Tandaan na mahalaga ka sa paningin ng Diyos at walang sino man ang may karapatang magpababa ng iyong dignidad. Narito ang paalala ng Biblia kung nakakaranas ng bullying. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo.
Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka niya. Social media influence. Naaapektuhan ka ng mga nakikita mo sa social media tulad ng hindi makatotohanang pamantayan ng kagandahan. Pakiramdam mo ay kailangan mong maging katulad nila upang matanggap at magustuhan. Paano mo mailalapat ang iyong pananampalataya kapag nakakaranas ng social media influence? Una, tandaan ang tunay mong halaga sa mata ng Diyos. Huwag hayaang maapektuhan ka ng mga pamantayan ng mundo. Alalahanin na ikaw ay espesyal at mahalaga sa mata ng Diyos. Pangalawa, manalangin para sa karunungan at tamang desisyon. Hingi ng gabay ng Diyos upang malaman kung ano ang tama at totoo sa mga nakikita sa social media. At pangatlo, limitahan ng oras sa social media. Maglaan ng oras para sa Diyos at sa mga bagay na makatutulong sa iyong personal na paglago, kaysa maglaan ng oras sa social media na magdudulot ng inggit o pangamba. Ano ang sinasabi ng Biblia kapag nakakaranas tayo ng social media influence? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Buhay na pananampalataya. Sa mga sitwasyong ating pinag-usapan, pansinin na ang tamang paglalapat ng pananampalataya ay laging may kasamang pagkilos o paggawa. Ito ang kahulugan ng buhay na pananampalataya. Hindi kasi maaari na manalangin lang tayo, maniwala sa magagawa ng Diyos at ipagpaubaya na natin ang lahat sa Diyos. Dapat ay kumikilos din tayo. Dapat ay may ginagawa rin tayong pagsisikap upang masolusyonan ang ating mga suliranin. Hindi maaaring hihiling ka lang sa Diyos ng mabuting kalusugan. Dapat ay mag-exercise ka rin. Kumain ng masustansyang pagkain at huwag magbisyo. Hindi maaaring hihingi ka lang sa Diyos ng talino at pagtatagumpay sa pag-aaral. Dapat ay magsisikap ka rin na matuto at magpapakasipag sa pag-aaral. Kasi, hindi sapat ang sumampalataya lang. Ang sabi nga sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pananalig sa Diyos o faith in God. Isa itong pagpapahalaga na dapat linangin sapagkat ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating buhay. Ito ay nangangahulugang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos na may plano para sa atin at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bakit mahalaga na magkaroon tayo ng pananalig sa Diyos o faith in God? Una, ito ay nagbibigay ng lakas sa panahon ng pagsubok. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo tayong magtiwala sa Diyos kahit sa mga oras ng kagipitan. Ikalawa, ito ay nagiging gabay sa tamang pagpapasya. Ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa paggawa ng tamang desisyon. Ang ating tiwala sa Diyos ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga pagpili at hakbang sa buhay. Pangatlo, ito ay nagpapalakas ng pag-asa sa kinabukasan. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay may magandang plano para sa ating kinabukasan. Ang pag-asa sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at magtrabaho para sa ating mga pangarap. At ito ay nagpapalakas ng relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Ang pananampalataya sa Diyos ay nag-uugnay sa atin sa Kanya at nagbibigay ng pagmamahal at malasakit sa ibang tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututo tayong maging mapagpatawad, maunawain at mapagmahal. Ito po ang ating aralin para sa linggong ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!